Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-15 gabi ng San Telmo Society. Sa mga bagong tagapakinig, ang San Telmo Society ay ang Listener Stories Submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan kada ikalawang linggo ay nagbabasa ako ng mga kwentong naghahatid ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa mga tunay na karanasan ng iba pang mga tagapakinig. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang ilang tagpo sa kwentuhan namin ng aking kaibigan na si Dulce. Nakasama ko si Dulce sa isang opisina noong nagtatrabaho pa kami sa Makati. Ngunit bago kami nagkatrabaho sa Makati ay nagkaroon si Dulce ng isang working experience na hindi niya makakalimutan mula sa isang call center sa Clark City sa Pampanga. Isang paunang babala, may mga pangalan at lugar na kailangang i-bleep out para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga ito. Maaari ring iba ang timpla ng pagkakakwento ni Dulce sa karaniwang mga kwento dito sa San Telmo Society dahil ang kwento niya ay ibinahagi lamang sa akin ng personal. Ngunit sana ay magustuhan niyo pa rin ang episode na ito. Pakinggan natin ang kwento ni Dulce. Ayun. So pagdating namin doon, may 3 classmates na kami na nauna doon. So may room na. Tapos nung orientation pa lang, kasi merong dorm, ewan ko na tawag dun sa kanya, basta parang caretaker, ganyan, na parang siya din yung in charge sa mga bagong hire. Kasi nga, magte-training pa kami, tawag sa amin dun, balut, kasi parang nasa balut period pa kami, kasi pwede pang ma-eliminate, ganun. So anyways, so pagdating doon, may room na kami. Sa isang room, usually, 6 na tao ang pwede. Tapos, wala siyang CR, kasi yung CR lahat doon, common, nasa labas. So, nung pagdating namin doon, ang sabi nung caretaker, una niyang sinabi sa amin na pag magsi-CR daw kami, yung pinakamalapit na CR doon sa amin, wag daw namin gamitin kapag 10 na ng gabi. Sabi niya, kasi may ibang gagamit dyan. So, always thought, ganun lang, na may baka may manager na gagamit o ganun. Tapos, syempre, kami mga mga anong tawag dun sa amin? Basta parang mga trainees, ganyan. So, after how many days na nandun na kami, yung dun sa kabilang wing ng dorm, mga taga Davao na English agent naman sila. Kami naman na taga Zamboanga, dun sa kabilang wing, kami naman yung Spanish. Tapos, sabi nila, uy, napagsabihan na daw ba kami na bawal mag-CR pag ganitong oras, ganyan-ganyan. So sabi namin, oh, okay naman. Tapos may yung pangiti-ngiti, mga ganyan. Ganyan, parang may meaning. So tinanong namin sila, bakit pala? Sino ba yung maliligo dyan? May manager ba? Kasi alam namin, sa same floor na yon, kasi 2 floor lang naman. So sa same floor na yon, may manager na from Davao na dun din nagdo-dorm. Parang special privilege niya yon, na libre mo na siyang mag-dorm doon kasi manager na nga siya. Tapos, nung nandun na kami, sabi nila, basta observe nyo na lang, huwag kayong maliligo. Tapos, nung mga first, second night na ganyan, so yun na ba nga namin ng 10 o'clock, pero deadma lang, wala kaming feeling na eerie or something na ganyan. Basta pansin ko lang na parang siya, parang palaging madilim, parang ganon. Parang kulang sa ilaw. Tapos, syempre excited pa kami kasi first time namin na out of Zamboanga, ganyan. So, eto na, freedom. So, nung mga 3 nights na, pansin namin na yung may naririnig kang parang may naliligo, pero hindi naman siya talaga totally na yung splash ng water na ganun kalakas. Pero, yung naririnig mo na yung parang may tumutulo sa faucet or parang yung mga nagdi-drip lang na tubig sa shower. So, ayun na nga.
So naririnig namin, siguro mga 3 nights na kami doon, mga bagong salta, naririnig nga namin na may mga may mga tulong shower, ganyan. So wala lang. Tapos yung CR na yun kasi, mas may 2 room na mas malapit sa kanya, na mga taga Zamboanga din. Tapos parang, yung isang room, 4 sila, yung isang room, ewan ko ilan sila doon, basta ganon. Kasi bale doon sa wing namin, sa baba, 4 na room sa baba, tapos sa taas hindi ko na matandaan. Basta merong isang room sa taas na puro taga Zamboanga din. Mas madami sila doon and mas scary yung room nila kumpara dun sa amin. Tapos, kumbaga yung room namin na ganito kasi yun, yung sa barkada ko, parang kami lang yung 2 grupo kami na from Ateneo. So, magkakakilala kami. Pero yung isang grupo, medyo nahiwalay sila. Doon nga sila doon sa room na malapit. Pinakamalapit sa CR. Tapos yun na. Ako naman kasi, never akong gumagamit sa CR noon except pag nagja-jebs ako. Kasi yung CR na yun, merong bowl. Pero meron din kasing CR sa labas na yung talagang sa labas lang na liguan lang. So most of the time, doon talaga ako naliligo kasi parang hindi ko talaga feel maligo ng may bathtub. Alam yung wala lang, creepy lang yung pakiramdam ko. So ayoko maligo doon. Doon ako palagi sa labas kasi open tapos parang hindi open yung CR. Enclosed naman siya. Pero what I'm saying is, yung naaarawan, yung ganon. So, pag nag-jebs naman ako, I make sure naman na umaga. So, doon ako nagsi-CR kasi wala akong ibang choice. Pero, tanda ko, sa 1 month na stay ko sa dorm na yon, never akong na-jebs ng mag-isa. Lagi akong may kasama na nandun lang sa labas nakabantay. Kasi nga parang may feeling na ako nakakaiba. Tapos, yung mga barkada ko lang din na from school lang din, classmates ko, ganyan. Tapos, nung one time na tinanong namin yung caretaker na Kyombels, bakit ayaw magpa-CR? Sino ba yung manager na ganyan? Kasi minsan, di maiwasan mga ganyang oras, ihing-ihi ka na, di ka pwedeng umihi. Kasi nga, yun yung parang mahigpit talaga. Unang-unang bawal nila is, wag maligo ng ganong oras. Tapos sabi niya, sige ganito na lang, tapatin ko kayo, sabi niya. Meron nga kasing naliligo dyan na hindi natin nakikita, sabi niya ganon. So parang tagal ko pa rin makagets, ano hindi nakikita? Tapos sabi niya, wala ba kayong napapansin or nararamdaman ng mga ganyan-ganyan? Yun, may kasama pala kaming may third eye. So parang ayoko siyang kasama. Kasi sa tuwing kasama namin siya, laging, ayan na siya, ayan na papalapit na, laging gumaganon. So ayoko yung ganon. Kasi nung una, akala namin, trip-trip niya lang, para kunyari, cool kid. So ayun na. So there was one time na itong best friend ko, sobrang natapay. Kasi, parang DLBM siya noon. Tapos pagtingin ko, magte-10 o'clock na. So sabi ko, bilisan mo na. Tapos sabi niya, hindi pa lalabas. Tapos sabi ko, paano kung nag-10 o'clock? Saan ka mag-CR? Ayoko nang magpupunta pa dun kasi mas nakakatakot yung CR dun sa second floor. Kasi yung CR sa second floor, talagang may nanglalak bigla ng door mo o kaya naman na-off na lang bigla yung ilaw. Pero later na yan, doon muna tayo sa first floor ng CR. So yun na siya. Alam mo yung every night, maririnig mo talaga na akala mo talaga may naliligo, ganon. Tapos biglang tatahimik. So parang imagine mo, let's say mga 15 minutes na ganon, 15 to 30 minutes na akala mo may naliligong tao pero wala naman. So usually pag ganyang oras, wala rin lumalabas sa amin sa kwarto. O kaya naman pag earlier yung shift mo, pag may shift ka ng 10, so labas ka na earlier para hindi mo na, hindi mo na lang ma-feel na may naliligo doon kahit wala naman. Tapos, eto na, yun na nga, yung nag-jebs na si best friend, wala kaming choice kundi talagang pumunta sa CR at sinamahan namin siya with doors wide open kasi ayaw niyang isara. Kasi syempre natatakot siya, baka di na siya makalabas doon. Tapos alam mo yung feeling na bago siya papasok, kasi may shower curtain, so kailangan niya munang dahan-dahan kasi parang nakakatakot na baka may biglang bubulaga sa'yo. So, alam mo yung pagpasok doon with all, talaga yung pasensya na po, taing-taing na ako, yung mga ganyan. Tapos, alam mo yung, ang lamig.
kahit na hindi naman talaga dun malamig kasi sa totoo lang parang nasa oven kasi mainit siya, wala masyadong ventilation. Di ko alam ba't ganun yung barracks nila dun. Tapos kami naman na nasa labas kahit na ang baho-baho, sige lang, tiis lang. Tapos kailangan talaga na wag naming isara yung door. So parang lahat naman kami na nandun sa first floor, nagkasundo na, syempre, alangan naman, 'di ba? So ayun, tiniis namin, pero ang creepy sobra, yung parang ang lamig na hindi naman malamig ang panahon, yung ganun. Tapos hindi nga ako tumitingin talaga sa loob ng CR. Alam mo yung maalala ko pag nadjejebs ako dun, yung parang 3 minutes lang tapos na ako. Hindi ko maintindihan paano ko na-survive yung 1 month na ganun. Basta ayoko lang yung feeling na yung parang mag-isa ako tapos naka-close yung door. Ayoko talaga. Kaya yun lang. Tapos, nung after naman yung ma-jebs, okay naman. So siguro naintindihan lang din kung sino man yung nandun kasi syempre nga, taing-tain na yung tao. Tapos kinabukasan, gano'n na naman ulit. Meron na naman. So hindi talaga siya, all throughout na dun kami nagstay, hindi talaga siya nawala. As in, nandun lang talaga siya. Existent siya talaga dun. Magbabalik po ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang isang paalaala. Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Nung mga nagbabalot period kasi kami, so nagpa-practice kami. Ang sabi kasi sa amin nung trainer namin, i-record daw namin yung sa sarili namin while talking, ganyan, para malaman namin kung okay ba yung mga boses or kung ano ba yung mga dapat i-change, mga ganyan. So, habang para kami mga tang nagre-record doon, yung isang kasama ko, di kunyari, I think if you're calling, ganyan siya. Tapos nung pinakinggan niya yung recording niya, hindi niya boses. Boses lalaki, tapos garbled, tapos alam mo yung parang sinaniban. Basta ganon. So, akala namin, sabi ko, baka naman nasira lang kasi yung recorder niya, yung may tape, may cassette tape. Tapos sabi ko, baka naman may something wrong lang, ganyan. So, nag-change siya ng recorder na, ewan ko anong tawag dun sa recorder na yun, na hindi na cassette tape yung gamit. Ganun pa rin, Mars. So, doon na kami yung parang sobrang nagkakatakutan na. So, tinawag namin yung caretaker, si Ate Kyombels. Tinawag namin yung attention niya. Tapos sabi namin, parang ayaw na namin dito. May ibang dorm ba kaming pwedeng pag-transferan? Sabi niya, wala nga daw. Walang available talaga. At saka nga, libre nga kasi yun. So, doon muna kami habang nasa training period pa. Hindi kami pwedeng lumabas ng dorm kasi at that time, or ng cart field pala, kasi at that time, parang nasa kontrata yun na liability pa kami ng company hanggat hindi natatapos yung 1 month training. So, wala kaming choice kundi magstay doon. Tapos may libreng pagkain, may mga ganun. Which is, parang yun, privilege yun kapag ka Spanish speaking representative ka, kahit trainee ka pa. So, nung nagtawag siya ng pare, sabi namin, pa-bless nyo naman to, baka naman kasi hindi nabe-bless to dito, ganyan. Sabi niya, ilang beses na nga daw na-bless, pero ganun pa rin daw kasi yung nangyayari, especially pag may mga bagong dating. So, ayun na, kinabukasan, pinabless, ganyan. Alam mo, swerte lang kami dun sa room namin. Kasi nga siguro, kaya nga ako, ayoko talaga yung bahay na hindi nasisinaga ng araw. Kasi yun yung sabi lagi ni mama na dapat daw, pag kunyari, magtatayo kang bahay, ganyan, make sure na papasok yung rays ng sun sa bahay mo. Kasi other than parang yun, pampatanggal ng malas, yung mga ganyan din daw kasi parang gusto kasi nila sa medyo madilim, malamig, yung mga ganyan. Tapos, nung na-bless na, doon sa floor namin, nandun pa rin naman si taong naliligo, pero hindi na siya ganun ka-creepy at kami rin medyo na-adjust na lang namin, nasanay na,
na merong ganun sa gabi. Pero yung mga ibang kasama kasi namin, yung rooms nila wala talagang bintana. Yung parang papasok ka na, hindi maghanap nga ako ng picture mamaya, kung may picture pa ba ako ng ganun, para ma-imagine mo kung ano yung itsura. Tapos ano siya, yung sa kabilang side naman na kwarto, marami sila, parang 7 yata sila sa isang room kasi double deck ganun. 7 sila. Tapos there were times na nagrereklamo kasi daw hindi sila makatulog kasi feeling nila parang, alam mo yung nagsisleep paralysis sila, na parang may nakapatong sa kanila or parang may sumasakal sa kanila. So there were times na natutulog sila magkatabi. Tapos maalala ko noon, pagpasok ko sa room nila, sabi ko, bakit may mga kurtina-kurtina kayo sa ano? May mga kurtina-kurtina sila sa double deck nila. Tapos lahat sila natutulog sa baba, tabi-tabi. Kasi daw, pag, pag nilalagyan daw nila nung parang parang cover na ganyan, hindi sila masyadong nagsisleep paralysis, may mga ganun. So, dun sa kabilang dun sa kabilang kwarto, merong isa naman dun, medyo kasi siya, yung konyo girl. So, siguro hindi siya feel nung hindi natin nakikita yung mga ganyan. Konyo girl kasi siya, maputi, mapayat, medyo may kaartehan, may ganun. Siya lagi yung parang pinapanaginip ng masama, yung mga ganyan. Tapos, minsan parang may mga message pa na sinasabi sa kanya na yung may mga image din na pinapakita sa kanya, yung vivid talaga sa dreams niya, mga ganyan. Tapos, nung doon naman sa taas, doon yung mas scary. Although mas marami sila doon, pero mas nakakatakot kasi nandun kasi yung kasama namin na may third eye. Tapos may isang bintana sila doon, which is ang katapat talaga is puno. I think mangga, basta ganon. So laging parang there was never a night na masarap yung tulog nila. Laging may ganon. Tapos there were times pa nga na naliligo yung isang friend ko. Bigla na lang pagbukas niya ng door, ano ba yan? Kinikilabutan ako. Yung pagbukas niya ng door, nakita niya kasi lahat ng mga CR kasi dun, Mars, may bathtub talaga, yung mga makalumang style kasi nga barracks nga siya dati, anong year kupong-kupong pa yon. Pagbukas niya talaga, as in, may nakita siyang taong nandun, naliligo sa bathtub. I mean, hindi naliligo, yung parang nakahiga, ano bang tawag doon, nakahiga lang na hindi ko lang maatandaan kung buhay or what, basta may taong nandun sa bathtub, black na tao, black American, parang ganun. Tapos, susumigaw siya, close na yung door. Tapos, naglabasan lahat. Nung dahan-dahan inopen niya na, wala na. Tapos nung one time naman, parang siya lagi yung pinagtitripan. Nung one time naman, naligo siya, hubot-hubad, Mars, napatakbo siya kasi biglang biglang nag-off yung ilaw na nandun naman yung switch sa loob ng CR. So bigla sa sobrang takot niya, hubot-hubad lumabas, nagtatakbo papunta sa kwarto. Tapos yung third experience naman niya doon is nilock mismo yung door niya habang naliligo siya. So imagine mo yung sigaw niya na sobrang creepy, grabe. Tas ewan ko bakit siya yung parang laging pinagtitripan. So yun yung doon sa dorm namin. Yung isa naman na lagi siyang pinapanaginip is parang girl na parang rape victim, ganon. So parang yun yung parang nagsisik help sa kanya na ganyan. Tapos bigla na lang kasi yung kasama namin na yun, pag biglang iiyak yun, alam na namin na may nakikita na naman siya, kaya parang halos ayaw na namin tumabi sa kanya. Kasi minsan nag-i-enjoy kami, tapos bigla na lang siya yung namumutla, tapos maluha-luha na yung mata, tapos pag titignan mo yung kamay niya, nanginginig na. So alam namin, eto na, may nakikita na naman. So ayun, medyo ayaw namin makipag-friend. Char. Pero anyway, naaawa nga kami sa kanya kasi hindi na nga daw siya makapagpahinga. Kasi alam kasi nung mga hindi natin nakikita na may third eye siya. So siya palagi yung nilalapitan. Tapos naman,
Dun sa isa, yun yung super na witness ko talaga na shocked ako. Kasi, yung saan yung sa accounting office, may kasama din kasi kami from Zamboanga na hindi siya nag-apply as representative, yung agent, hindi siya nag-apply doon, kundi doon siya sa accounting department kasi accountancy graduate siya. So doon siya nag-apply sa accounting department, which is tinanggap din siya, tapos nauna siya sa amin. Tapos nung one time, kasi yung kasama namin na isa sa kwarto na taga-Ateneo din pero hindi siya masscom, business management siya, best friend niya talaga yung nandun sa accounting department. So sabi niya, dalawin namin kasi parang mamamasyal yata kami, something like that. Pagpunta namin doon, nagulat kami na bakit yung typewriter na nagtatype siya mag-isa. Tapos itong si Cele, kasi Cele yung pangalan niya, Celeste. Si Cele, parang alam mo yung parang deadma lang. Yung hindi siya affected. Tapos pag nakita niyang medyo puno na yung bond paper ng nagtatype, kukunin niya, lalagyan niya ulit ng bago, magta-type na naman. Tapos sabi ko, Cele, ano yan? Sabi niya, may friend ako dito, gusto niya mag-type, so pagbigyan. Alam mo yung deadma sila sa accounting office na may mga ganong nangyayari. Tapos sabi ko, ano yung tinatype niya? Hindi mo maintindihan, Mars, kasi random letters lang, mga ganyan, gibberish, ganyan. Basta nagta-type lang siya. Tapos sabi ko, electric ano yan? Sabi niya, anong electric ka dyan? So tinignan ko, hindi nga siya electric. Yung talagang makinilya na makaluma. Pero ayun, nagta-type siya mag-isa. Tapos, parang common common mangyayari dun sa accounting office. Tapos sabi ko, ni minsan ba nagparamdam sa inyo? Minsan daw yung pag-trip nila, hihilahin yung buhok nila, yung ganun. O kaya naman minsan, gagalaw yung upuan, yung mga ganyan. Alam mo yung sa sobrang dalas niyang mangyari, parang nasanay na lang yung mga tao dun. Tapos, pag sa call floor naman, yung supervisor ko, isa din yun. Taga Pangasinan siya. At kamukhang-kamukha niya si Winnie the Pooh. Supervisor ko siya dati, dun sa Cyber City. Tapos, sabi niya kasi, may nakikita daw siya. So, para sa amin, baka nga naman totoo na may nakikita siya kasi may tao nga naman na may ganon. Tapos, nung after ng training namin ng 1 month, eto pa, bago pala ito pa, gawin ko nga, in order. Doon habang nagte-training kami, di may mga call simulations kami nangyayari. May ganun kasi yan, every Friday, so the whole month every Friday, may call simulation kami. Tapos, eviction din yun. Pag hindi ka pumasa doon, so out ka na. Pauwiin ka na ng Zamboanga. May plane ticket ka pa rin na company yung magbabayad kasi nga kasama yun sa kontrata mo for the whole duration na trainee ka. So, every Friday, pumupunta kami doon sa Polytechnic, something like that. Basta school siya, Mars, na karamihan na nag-aaral doon, mga lalaki na mag-Air Force yata. Kasi katabi nun, maraming boys doon, basta mga Air Force, ganyan-ganyan, na yung buhok nila, yung pangsundalong buhok, yung mga gano'n, nagte-training din. So, yung poly na yon, ang sabi nila, hindi naman daw talaga yun school. Kumbaga, parang kinonvert na lang, ginamit na lang, ginawang school, pero yung structure na yon, yung mga rooms, mga buildings na yon, panahon pa dati din ng mga Amerikano na nagstay doon. So, ang sabi, yung si Sir, every time pupunta kami doon, kasi minsan sumasama siya, lagi niya sinasabi na, alam mo ba, na ang dami pang hindi nakapag-crossover. Sabi ko, Sir, anong crossover? Sabi niya, ang dami pa dito, ang dami ko pang nakikita na yung iba nga daw, yung mga kapanahunan pa ng mga ninuno natin. Talagang ganun ka pa. Kasi sabi niya, baka matawa kayo, pero yung puno na yan, ayan mga tao pa dyan yung parang mga Tarzan, parang mga ganun yung ibig niya sabihin. Kaya nga, sabi ko, nakakatakot naman. Tapos yung classroom kasi na yun, creepy din, kasi nga, iilan lang naman kami, parang hindi naman kami aabot ng 100
na magte-training doon. Ang kasabayan namin doon, kasi ganito yan, kahit na Spanish speaking agents ang namin, trabaho namin doon, during training kasi, kasama namin yung mga English rep din. So, may mga kasama kaming mga Kapampangan. Tapos, after mag-training ng English, may special class kami ng Spanish na yung magtuturo sa amin ng mga Espanyol din, ganyan. So, during classes, kapag ka nagsisimulation kami, yung sa English simulation, may mga yung parang computer laboratory na isa-isa din kayo ng computer, isa-isang prong, ganyan, isa-isang Avaya, yung mga ganyan. Tapos, yung trainer namin, yung magkukunwaring tatawagan kami, tapos, basta ganyan, mag-place ng order, mga ganyan, tapos kunyari, irate customer din, kaya parang kagaya ng din na training. Tapos, sabi ng kasi laging sinasabi ng teacher, namin, ng trainer, mag-check attendance siya. Kunyari, De La Cruz, station number 1234, ganyan. Tapos, syempre makikita niya dun sa monitor niya, sino yung naka-station sa station number 4567, mga ganyan. Tapos, walang iimik. So, tatayo siya. Pagtingin niya, naka-on ang prong, naka-on lahat, pero walang tao. Tapos, makikita niya na magbi-blink din talaga na kunyari siya yung tatawagan. Yung mga ganyan. So, talagang may nakikijoin sa amin. Tapos, bigla na lang na yung si Sir bigla lang yun, kunyari, tatayo siya, tapos may pupuntahan, tapos kahit straight naman yung daan, bigla siyang liliko, o kaya naman bigla siyang iiwas. Alam na namin pag ganun, na pag, excuse me, I'm sorry, yung gaganon siya bigla, na wala naman talagang kaharang-harang sa daanan niya. So, nagets na namin yun later on na, yun nga, may nakikita nga siyang mga ganon. Tapos, nung nasa call floor na talaga kami, as in, na kami, parang official na empleyado na kami. Gabi yon kasi usually ganun naman talaga pag mga first timers sa graveyard ina-assign. Tapos sabi niya, ano ba naman yan? Pinaglalaruan yung blinds? Sabi niya ganun. Hindi naman mahangin kasi hindi naman natatapat doon yung aircon. Hindi naman bukas yung window kasi nga aircon, ganyan. Tapos pagtingin namin, doon sa isang side, yung blinds talaga nagsisway. So, kaya doon kami na talagang may nakikita siya, tapos wala namang tao doon. Tapos ito pa, yung mga, alam yung may biglang hihila sa buhok mo. Yung kunyari nagkukol ka, tapos aray, may gaganon. Pagtingin mo dun sa likuran mo, bakit? Sabi niya, may humila ng buhok ko. Yung mga ganon. O kaya naman, biglang ma-off yung Avaya mo or yung monitor mo na wala namang problema, ikaw lang, mga ganyan. Tapos minsan naman, yung palaging gaganon lang si Sir o kunyari, naglalakad ka, tapos bigla niyang, tigil ka muna, padaanin mo muna. Yung mga ganun, yung parang naging ganun na siya ka-casual. Tapos nung one time naman, sabi niya, huwag muna kayong dumaan kasi gapang ng gapang yung bata, baka mamaya maapakan nyo. Sabi ko, Sir, anong bata? Kasi lahat na yata, nandun lahat. Alam mo, yung dun sa sa call floor, medyo medyo hindi siya ganun siguro ka nakakatakot kasi ang dami namin sa call floor. Tapos hindi naman sila yung tipong violent. Yung nakakatakot yung sa dorm. Doon, super violent yung mga nandoon. Tapos kung sino pa naman yung parang bet nilang yun yung babalik-balikan nila na yung talagang maglulupasay na lang sa iyak yung mga kasama namin kasi wala nga silang magawa. Tapos ayaw naman din namin silang papasukin sa room namin kasi nga baka mamaya doon pa sumunod. So, ganun siya. Sa call floor, ang usual is yung may hihila ng buhok mo, may mag-o-off ng monitor mo, o kaya naman, sasabihin nga ni Sir, may gumagapang, may naglalakad, iwas muna, yung mga ganyan. Tapos meron naman yung one time na hindi to sa batch ko, yung mga ahead sa akin, pero mga taga Sambuanga din, yung naunang batch, na tanghaling tapatan, nag-call sila. Tapos,
biglang nagsigawan, nagtakbuhan silang lahat pababa kasi bakit may bata na gumagapang, na nakita nila mismo lahat, na paano nakarating yun doon? Opisina yun. Tapos, di naglabasan, inabandon talaga nila lahat yung calls. Tanghaling tapat yun. Inabandon nila yung calls, naglabasan sila lahat sa building. Yung building kasi doon, hindi naman siya talaga building. Parang 2-story lang siya na barracks na, parang typical American style na mga structure ganyan. Sige lang, maghahanap pa ako ng picture mamaya kung meron pa. Tapos nanglabasan sila, so na-alarm yung mga boss na mga puti, na mga nando na bakit ganyan. Although sila naintindihan nila kasi nga, old barracks nga kasi yun ng mga kasundaluhan. Tapos, ang isa pa, kasi yung buong Parkfield, naging barracks yun. So, hindi lang yung mismong dorm namin o kaya naman yung building ng call center na yun. Ang may mga ganyan. Yung isang sa annex kasi, tawag namin doon annex. Yung sa dorm namin, ang tawag doon main. Tapos, yung isang building naman na pag-aari din ng annex ang tawag, na medyo malayo-layo na siya. Yung katabi nun, building, hindi ko na matandaan if BPI or DBP. Basta bangko, na dun din nag-occupy sa katabing building na yon. Which is yung building din na yon, luma, na gamit din nung panahon ng mga Amerikano. So, pag graveyard yung shift namin, kapag sisilip ka dun sa bintana, katapat kasi nun, bintana din nung building ng bangko, makikita mo talagang silhouette. And I'm not lying, kasi doon ko una nakitang anong ginagawa ng mga bond papers na parang lulutang-lutang. Like, imagine mo yung parang busy office siya, na may nagkakarga ng mga bond paper, may mga ganyan. So, yun yung image na makikita mo, tapos biglang mawawala. Tapos maya-maya pag sisilip ka, parang alam mo yung may mga shadows, mga ganyan. So, ang mga lahat ng nagtatrabaho kasi doon, may mga experiences talaga ng ganyan. So, parang akala kasi namin nung una, baka pinagtitripan lang kami kasi parang kami yung pinakabago, kami yung pinakabata. Baka mamaya pinagtitripan lang kami. Pero totoo, ganun talaga siya. So, ewan ko lang ngayon kasi medyo dinevelop talaga nila yung dinevelop talaga nila yung Clark. Pero nung pinasyal kami ni Erwin doon, siya, sobrang laki niya kasi at ang dami-dami pa talagang abandoned places. Meron din pala siyang cemetery doon sa bandang dulo na dinala kami doon ni Erwin. Tapos, yung mga nakalibing doon, mga Amerikano. Basta hindi mga Pinoy na alam mo yung, ma-imagine mo yung sa mga movies na creepy na mga sementeryo, na dami-dami ng mga damo, yung mga ganyan, tapos yung mga cross nila, yung parang creepy, ganyan. Ganun yung itsura niya. So, abandoned na talaga siya doon sa dulo. Tapos, yung abandoned hospital naman, laging na-feature yun kay Noli De Castro kapag November 1 and 2. Nung pumunta kami doon gabi, syempre. Tapos, ang kasama ko doon, kami pa rin magbabarkada, tapos si Erwin. Tapos, pagdating doon, akala namin, tinitrip-trip lang kami ni Erwin na pinatay niya yung sasakyan sa mismong tapat ng entrance ng hospital. Tapos, kami naman, mga tanga-tanga lang din, ay, naku, nakakatakot, ganyan. Uy, tara na, alis na tayo, ganyan. Buti umandar ulit yung sasakyan, pero all we thought talaga, prank lang ni Erwin na i-off yung sasakyan. Nung nakalabas na kami, kasi pag makalabas ka na dun sa parang pa-letter U na entrance ng hospital na ganyan, nung palabas na kami, may McDo doon. So, nung nasa McDo na kami, doon sobrang pinagpawisan si Erwin at doon niya sinabi sa akin na hindi naman daw talaga niya pinatay. Namatay lang ng kusa yung engine ng sasakyan. Imagine mo, nakakatakot. Tapos, pero pag pupunta ka doon ng umaga,
ano lang siya, parang abandoned building lang siya kung titignan mo. Pero makikita mo na may mga ano, kasi ang sabi nila, marami nga din daw kasi doon mga adik-adik, nagsasyabu-syabu ganyan. So may mga makikita ka rin mga wrapper ng pagkain, mga ganyan. Pero hindi na kami pumasok kasi ang sabi ng mga taga doon, huwag kayong pumasok doon kasi nga other than abandon na yan, ang dami-dami nang namatay dyan. Meron nga din daw kasi parang recent lang na nangyari doon nung time na yun na parang magbabarkada na trip-trip lang pumunta doon, tapos yung isa hindi niya alam kasi nga marami ng mga dilapidated na kasi yung building, so parang may naapakan siya something, tapos nadiretso siya sa baba, nahulog. Ewan kung nakuha yung katawan niya, basta dire-diretso siya sa baba, patay. Parang ganon. So, ang sabi namin, huwag na tayong pumasok. Yung sa amin naman kasi parang, wala, experience. Ito pala yung abandoned hospital, ganyan. So, yun yung mga creepy doon so far na maalala ko na yung parang doon ako na naniwala na meron nga pala talagang ganon. Kasi dati walang ganyan. Kasi sa Buanga wala naman yung mga stories na mga ganyan. Although mga aswang-aswang meron. Kasi nga, alam mo na, pag probinsya, may mga aswang-aswang yan. At saka, nung kabuntisan ko, lang yung sinasabi ni mama na, huwag ka masyadong maglalabas ha. Kasi, yung mga kapitbahay, yung mga ganyan-ganyan. Kasi may mga sinasabi sila na yung kapitbahay mo dyan sa aswang daw yan, ganito, ganyan. May sinasabi naman sila na totoo din. Kasi yung pinsan ko, okay na, hindi na tayo sa Clark. Dito na tayo sa area namin. Pero, di naman na ito masyadong hindi siya masyadong creepy kung tutuusin. Kasi, parang common na yung mga aswang-aswang ganyan. Ano siya? Yung experience ng cousin ko na buntis kasi yung cousin ko, ang tatay, may anak siya, pamangkin ko, ganon. Yung pamangkin ko yung buntis. Tapos, nung time na yun, yung bahay kasi nila, meron siyang parang opening sa taas ng bubong, na parang design pero open, na doon daw talaga nila mismo nakita na para lang siyang malaking bird. Pero, tapos yung mata, yung the typical aswang na image, ganon, na nakita talaga nila mismo. Tapos, nung tinay nilang habulin, syempre, hindi nila na mahabol kasi nasa ibabaw nga naman ng bubong, paano mo aakyatin agad yun. Tapos, ang sabi, may mga noted kasi na mga kilalang tao dito na sinasabi nila, yan, aswang yan, mga ganyan. So, hindi ko alam kung maniniwala ako or what, kasi nakikita mo lang naman sila araw-araw. Tapos, minsan kasi baka mamaya story lang nila yun. Kasi baka mamaya may galit lang sila dun sa taong yun. Sinisiraan lang nila yung mga ganun. Siguro ang kwento ni Dulce karaniwan lamang para sa lahat ng mga nagtrabaho sa nasabing call center sa Clark City noong mga panahon ng late 2000s. Ni-imagine ko yung experience ni Dulce bilang isang bagong salta sa isang bagong syudad, fresh out of college, at halos wala pang muwang sa mundo na pagtatrabaho. At sa pambihirang pagkakataon, ay nailagay pa sila sa isang kataktakang lugar gaya ng kanilang dormitoryo. Imagine living every waking moment, knowing na kahit anong oras, pwedeng merong magparamdam sa inyo. How would you handle that? Pinakinggan ko ang kwento ni Dulce noong gabing nakuha ko ang kanyang mensahe. Aaminin kong natawa ko dahil sadyang palabiro si Dulce bilang kaibigan. Pero at the same time, natakot naman akong pakinggan ang buong kwento. Kung may mga nakikinig dito na nakapagtrabaho doon, at kahit pinili kong hindi pangalanan ang call center na ito, siguro ay mapipinpoint ninyo kung anong company na yun. Kung kayo o may kakilala kayong nakapagtrabaho sa call center na yun sa Clark City, Pampanga, maaari kayong dumulog dito sa Philippine Campfire Stories para ibahagi ang inyong kwento. Hindi ito para siraan ang company na yon ha. Para lamang ito sa mga susunod pang mga makakapagtrabaho o makakainkwentro ng mga similar experiences para naman alam nila kung paano dapat i-handle ang mga bagay na ito. Kung may mga nakikinig naman na gustong magbahagi ng kanilang mga kwento ng gaya kay Dulce kahit sa labas ng Clark City, gusto ko sanang marinig ang mga ito. Balita ko kasi ay maraming mga offices at call centers
ang may mga bumibisita, lalo na kapag gabi. Bukas ang San Telmo Society para sa inyong mga kwento. Inyo pong nasubaybayan ng isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay Dulce sa pagpapaunlak ng kanyang kwento. Lubhang nakapangingilabot ang inyong karanasan. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyong maging bahagi ng podcast na ito, mag-email lamang ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka sa email address campfirestoriesph@gmail.com. Kung hindi nyo pa na-follow ang Philippine Campfire Stories ay i-hit nyo na ang follow button sa Spotify. Pati na rin ang notification bell para magsilbing paalaala kapag may bago na tayong episodes. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH, sa Instagram at CampfireStoriesPH, at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Muli, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.